Isa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion po. At ngayon po ang tatalakayin po natin is patungkol po sino si Jesus at si Arius po. Arianism. Sabi po dito po sa ating concept patungkol po sa Arianism. Arianism is a fourth tertiary name after Arius that denies the full divinity of Christ, teaching that Jesus was created by God and therefore not co-eternal or of the same substance as the Father. So, pag sinabi po ng Arianism po dito, is ito po yung maling pagtuturo po ni Arius po patungkol po sa ating Panginoon Diyos kasi dinidenies niya po dito the full divinity of Christ po na tinuturo niya po sa mga nasasakupan niya po na si Jesus po is created po siya ng ating Diyos Ama. So, bagamat kung siya'y gawa lang ng ating Diyos, sabi ni Arius, hindi siya kapantay ng ating Panginoon Diyos or same substance ng ating Diyos Ama. So, yun po yung sinasabi natin sa concept po sa patangan sa Arianism ng waling pagtuturo po. So, tatalakayin po natin yung mamaya sa ating teaching po na hindi po ganun ang ating Panginoong Diyos. Kasi may tinatawag po tayong tinatawag po na tatlong persona. Ito po yung yung the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit po. So, yung po yung tinatawag po nating tatlong persona or Trinity po. So, tayo naman po dumako po sa ating katuruan po sa ating Bible verse po nga na matatagpuan po sa Philippians chapter 2 verse 6 to 7. So, yung Tagalog na lamang po ang ating babasahin at ito po ang sabi, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So yun po yung ating sinasabi po na dun sa Bible verse po natin dito, no, kung saan sinasabi po dito na ang ating Panginoon Diyos po is nasa anyo na po ng Diyos, pero hinubadan niya pa rin po yung kanyang sarili po para maging anyong alipin or maging katulad po natin mga tao. So yun po yung sinasabi po dito sa Philippians po. So ngayon po tayo naman po dumako po sa ating katuruan po sa araw na to. So yung una po nating katuruan is Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. So sinasabi po dito, which is sinasabi naman po talaga natin bilang isang Kristiyano po na ating Panginoon Diyos po is the fully God, because ang ating Panginoon Diyos meron po tatlong persona, yung the Father, the Son, and the Holy Spirit po. So, ganun din po ngayon, ang ating Panginoon Diyos po or ang ating Christ is co-equal po siya and co-eternal po pagdating po sa ating Diyos Ama, kasi kakapatay lamang po sila and same lang po sila. So, they co-equal and co-eternal po. So, ngayon naman po sa ating pangalawang katuruan po, a proper understanding of Trinity guard us against the false teaching. So, bilang isang Kristiyano, kung alam na po natin yung Trinity o yung tatlong persona, yung the Father, the Son, the Holy Spirit, ito na po yung mag-guards po sa atin sa mga false teaching po na naririnig po natin sa tao. Bagamat pwede pa po natin silang itama kung ano po yung tinuturo nilang mali patungkol po sa atin ng ating Panginoon Diyos, na kesyo si Jesus Christ is ginawa lang ng ating Diyos Ama. But no, they have tinatawag na Trinity or tatlong persona. So, yun nga, sabi ko bilang isang Kristiyano is hindi nila tayo makukonvince na ganun yung paniniwalaan natin. Kasi ngayon bilang isang Kristiyano, naniniwala tayo na ating Panginoon Diyos is meron tatlong persona. So, pangatlong katuruan po, the divinity and humanity of Christ are both essentials for our salvation. So, yung pagiging makatao, makadiyos po ng ating Panginoon Diyos, siya pong mag-guide po sa atin para po sa ating salvation or para po makamit po natin yung kaligtasan at makamit po natin yung buhay na walang hanggan po. Na kapiling po ang ating Diyos Ama kasi or yung ating Panginoon Diyos po sa kabilang buhay. So, they have essential po
So yun po, essential po siya para po sa atin po. So, yun naman po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.